Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pangunahin sandata na ginagamit sa atin ng Diablo ay yung tinatawag sa Ingles na discouragement. Sa Tagalog, ito yung panghihina, pagkasira ng loob. Sa palagay ko nga po, mas matindi pa ito kaysa sa disappointment, sadness, loneliness, o kaya sa mga kasalanan tulad ng greed, lust, anger, and many others. Sapagkat ang lahat ng ito, sa tulong ng Diyos, kaya nating lampasan kung buo ang ating loob, kung malakas ang ating loob, kung hindi tayo panghihinaan ng loob. Pero, the moment na ma-discourage tayo, nawawala na yung tapang mo, nasisira na yung loob mo, tapos na ang laban. Kahit pa, sa totoo lang ay kaya pa natin talagang makaabot sa finish line. Eh ang sabi pa naman po ni San Pablo, patungkol sa ating buhay paglalakbay bilang mga Kristiyano, ang buhay natin is like a race set before us. And this race has many obstacles. Di ba ganun sa karera? Kaya sa karera, sa paglalakbay ng buhay na ito bilang mga Kristiyano, lalo na, madatapat talaga tayo, masasaktan talaga tayo, matatalo talaga tayo. At nakapanghihina, nakasisira ito ng loob. And so when these things happen, kailangan natin ng encouragement. Of course, from people around us na magsasabi sa atin, suportado ka namin, nandito lang kami para sa iyo, tutulungan ka namin. But these will never be enough because our true encouragement will only come from God. Siya lang ang makapagbibigay talaga ng lakas ng loob sa atin. Sinasabi ko po ito sapagkat tampok sa ating unang pagbasa ang discouragement na naramdaman ng mga Israelita. From exile, mula sa pagkakatapon, dahil tinapon sila ng mga sumakop sa kanila, mga sumakop sa kanilang sumira din ng templo nila, bumalik na sila ng Jerusalem. At ang isa sa pinakauna nilang ginawa ay ang buuin muli ang templo. Templong sinira nga ng mga sumakop at nagtapon sa kanila sa iba't ibang mga bayan. Dahil napakahalaga ng templo sa kanila. Higit pa ito sa buhay nila. That is why, bago ang gawin ng kung ano-ano, kanya-kanya, nagkaisa muna sila. Buuin ang templo nila. Kaya lang, mga ilang buwan lang, nasiraan na sila ng loob. Bakit? Sapagkat may mga thunders, may mga matatanda na nagsabi, ito yung mga matatanda, I suppose, na nakita yung dating templo na giniba ng mga sumakop sa kanila. Ang sinasabi ng mga matanda, ay nako, wala na. Yung dating templo ay hindi na maibabalik pa. Yung dating maganda, yung maraming palamuti, yung dating grandioso, yung dating dakilang templo, hindi nyo na maibabalik. Ano man ang gawin ninyo. At dito, binibigyan po tayo ng pangunahing dahilan ng discouragement na madalas nating naranasan. At ito yung paniniwala, yung pag-iisip na yung mga tao, yung mga bagay, yung mga pangyayari, yung mga relasyon na meron tayo noon, na nawala na, nasira na, naksaya na, lumipas na, ay hindi na matutumbasan ng mga biyaya ngayon. When we put so much importance on the past, and then we downgrade the present, yun, certainly, we will be discouraged. Halimbawa, kapag lagi mong iniisip, yung mga tao na dati kasama mo pero hindi mo nakasama. Yung mga bagay na dati nagagawa mo pero hindi mo na magawa. Yung mga naranasan mo dati na ngayon hindi mo na maranasan. Yung lagi kang lumilingon sa nakaraan. Yung lagi kang nakapako sa kahapon na hindi mo na ma-appreciate yung ngayon. Yung lagi kang nakafocus sa pag-ibig na nag-fail. Sa karir na nalaos na. Sa lakas na humina na. Sa pamilya dating buo pero nasira na o nagkanya-kanya na. Sa kalusugan na, nagdi-deteriorate na. Yung bang hinahabol mo yung kahapon, yung nakaraan, manghihina nga loob mo. Sapagkat para bang mawawalan ka na ng dahilan to be excited for the present, for the future, para magpatuloy sa buhay mo. At ito ang sinusolusyonan ngayon ng ating Panginoon para sa atin at para sa mga tagasunod niya noon. Ano sinabi niya sa ating unang pagbasa sa mga Israelita? Lakasan ninyo ang loob ninyo. Maging matapang kayo. Bakit? Kasi I am with you.
Kasama niyo ako. Nasabi natin kanina na kahit sinasabi sa atin ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin, kasama mo ako kapatid, suportado kita, tutulungan kita. Still, that is not enough. Kasi they can only do much. Hanggang kailan at hanggang saan nila tayo pwedeng samahan at tulungan. Diba? May hangganan. Kaya nga kumakanta ngayon yung mga sangkot sa anomalyang mga flood control projects na yan Sapagkat yung mga matataas na tao na inaasahan nila noon, hindi nila maasahan ngayon, kaya laglagan na. And this can also be applied, sabi ko nga, sa mga taong malapit sa atin. Kahit pasabihin ng taong malapit sa atin, asamahan kita hanggang hukay, drawing lang yun. Di totoo yun. May hangganan ang pagsama nila sa atin at pagtulong. But God's presence and His power for us have no limits. Kaya nga, sa ating unang pagbasa ay ni-remind din niya ang mga Israelita, o di ba ako ang nagligtas sa inyo sa Egypt? Noon pa man kasama niyo na ako, hindi ko kayo iniwan. Na para bang sinasabi rin niya sa kanila, si Abraham wala na pero nandito pa rin ako. Si Moises wala na pero nandito pa rin ako. Yung mga pinadala kong tao para tulungan kayo, wala na. Pero nandito pa rin ako. Sapagkat hindi ako nakabatay, nakadepende sa tao sa bagay sitwasyon. Ako ang Alpha at ang Omega. At kapag kasama ninyo ako, laging yun ang better situation. Katulad sa templo, tama yung templo noon, maraming alahas, maraming ginto, maraming palamuti. Grandioso. Pero kung saan nandoon ang presensya ng Panginoon, yun ang mas magandang sitwasyon, mas magandang kalalagayan, mas magandang pagkakataon. Lalo pat yung templong sinasabi dito, nabubuin ng mga Israelita. Kung ikukumpara sa naunang templo, ito yung templo na balang araw ay lalakaran at ipagtatanggol ni Kristo. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama. Ito yung templo na yun Kaya kung nasa saan nandun ang Panginoon, yun ang magandang pagkakataon, yun ang magandang sitwasyon. O hindi nga ba't yun ang sabi niya sa mga nagko-question kung bakit hindi nag-aayuno ang mga alagad niya? Habang kasama nila ako, hindi sila mag-aayuno. Habang kasama nila ako, hindi sila malulungkot. Habang kasama natin ang presensya ng Panginoon, walang dahilan para malungkot tayo, kahit malungkot ang sitwasyon. It will always be a better situation. Kamakailan po ay nag-basketball kami. Medyo seryoso yung basketball ngayon kasi maraming nanonood at may papremyo yun. Kalaban pa namin ay yung ibang mga lingkod ng simbahan at saka si Father Toto. Father Toto, so pari sa pare. Nakataya, karangalan ko. Joke lang. Pero medyo seryoso kahit pa paano. Bumili pa nga ako ng sapatos para dito kasi medyo excited din ako. Hindi ko makakalimutan yung lumapag, umaldag, bumagsak yung bola. Sa harapan ko lang, may nauna pa yung kalabang kukunin yung bola. Nando lang mas malapit ako Alam niyo yun? Yung alam kong kaya ng isip ko, hindi na kaya ng katawan ko. Tapos yung pag-rebound, na-out-rebound na ako. Puro gulang na lang yung alam ko. Dati, pag nagli-layup ako, nagtatapward pa ako Talakas akong tumalon. Ngayon, gagalatan na lang ng Rino. In fact, talo pa kami. Pero kahit konti, natusok sa puso ko, hindi ako malungkot. Kahit na in everything I do, I always give my best. At gusto ko lagi na nanalo. Kahit konti, walang kurot. And I was very happy for everyone, lalong-lalo na sa mga nanalo. Considering na hindi ko nagagawa yung nagagawa ko noon. Hindi na ako yung katulad noon. Bakit? Kasi iba naman yung sitwasyon ngayon May mga blessings pa rin naman ngayon Basta kasama mo ang Panginoon. Kasi kapag kasama mo ang Panginoon, He will give you other blessings. Na po pwedeng hindi ka pares ng nauna, pwedeng hindi ka pares sa mga nakaraan, pero ganun pa rin ang intensity na po pwede mong maranasan. In the same way na may mga tao sa buhay ko noon na wala na ngayon, either namatay, o kaya ay nakalimot na, may iba ng minamahal na pare. Okay lang yun. Honestly, okay lang yun. Kahit konti, walang prick sa puso. Kasi kapag kasama mo ang Panginoon, seek ye first a kingdom and everything will be given you. Kasama na rin yung ibang mga blessings sa alam niyang kinakailangan mo. Na hindi man katulad kaparis ng dati ay makapagpapasay din sa iyo. Ganun din ang level ng kaligayahan o higit pa sa iyong mga naranasan. Hindi ko po sinasabing mas masaya ako ngayon kaysa noon o mas masaya noon kaysa ngayon. No. Ang sinasabi po natin dito, noon o ngayon,
Pareho lang. Basta't kasama natin ang Panginoon. Kaya, huwag tayong matakot mag-move forward lagi. Okay? Huwag tayong atras sa paglalakbay sa buhay. Kung titingnan po natin ang istorya ng mga Israelita na sinagip ng Panginoon mula sa pagkakalipin sa Egypto, puro pasulong yon ang utos sa kanila ng Panginoon. Puro pasulong. Huwag tayong atras, huwag tayong panghihinaan ng loob. Kasi sa bawat pagkakataon na pupuntahan natin, nandoon na ang Panginoon. Nakita po ninyo ang pahayag ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Mamamatay siya pero muling mabubuhay. Hindi pa nangyayari, nandoon na agad ang isip niya, nandoon na agad ang focus niya. Hindi siya nag-stop sa paghihirap, nandoon na agad sa muling pagkabuhay. Ito sana mga kapatid ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa, lalong-lalo na kung pinanghihingilaan tayo ng loob. No, na para bang ayaw nating mag-move on, ayaw nating sumulong, pakatandaan natin na lagi nating kasama ang Panginoon. At pakatandaan natin na nangako din siya na may mangyayaring maganda. At para mangyari yon, sinabi niya sa ating unang pagbasa na kahit langit ay yayanigin niya upang tayo ay matulungan niya. Ito po sana ang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na misa.